Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Opisyal nang nakumpleto ang trade ng OKC Thunder at ng Chicago Bulls. Mapupunta sa OKC ang two-time All-NBA defensive guard Alex Caruso at mapupunta naman sa Chicago Bulls ang 21-year-old point guard Josh Giddey. Isang bagay na matagal nang hinahanap ng Bulls simula pa noong ma-injured si Lonzo Ball. Sa OKC naman ay mabibigyan sila ng much-needed veteran presence ng isang former champion na may high IQ at championship experience. Kung fit lang naman ang pag-uusapan ay hindi nga ito problema sa OKC. Very good off-ball player si Alex Caruso at kayang gumawa ng impact kahit na hindi nagdadala ng bola. Much better 3-point shooter din siya kaysa kay Josh Giddey, kaya naman makakapaglaro na sila ng 5-out offense. At si Shai Gilgeous-Alexander na ang magiging main point guard ng team na ito. Asahan nga na umangat ang mga assist si SGA sa susunod na season. Magdadala din nga si Caruso ng defensive culture sa OKC at inspiring nga ito para sa young team na makita ang veteran player mo na nagpapakita ng mga hustle plays. Magkakaroon nga si Caruso ng role na katulad kay Andre Iguodala sa Young Warriors noon. Tutulungan niya nga ang batang OKC na mag-develop at maglaro ng winning basketball. Nagustuhan nyo ba ang trade na ito? Tumungo naman tayo sa Milwaukee Bucks. Ayon sa report ni Kevin O'Connor ay may mga usap-usapan ngayon sa Milwaukee Bucks na gusto umano nito na maglaro ng mas versatile na klase ng depensa next season. At dito ay lumalabas ang katanungan sa kung saan ba lulugar si Brook Lopez sa ganitong klase ng depensa. Dahil magaling nga na paint defender si Brook Lopez. Ganun pa man kung magkakaroon nga sila ng series laban sa isang player na katulad ni Luka Doncic, pwede maging tulad lang nga ito ni Rudy Gobert na liability sa depensa. Gusto nga ng Bucks na maging tulad ng Boston Celtics sa switchable. Lumalabas din ang pangalan ni Brook Lopez sa trade rumors dahil expiring na nga ang kanyang kontrata. So matapos nga ang 24-25 NBA season ay pwede siyang umalis ng Bucks ng walang kapalit. Kaya naman kung tuluyan na alisin ng Bucks si Brook Lopez, most likely nga ay si Giannis na ang tatayo bilang center ng kanilang team. At posibleng gayanin nga ito ni Giannis laban sa ibang teams. Mas magiging smooth nga ang kanyang transition dito offensively kesa kay AD nang malipat ito sa 5 position. Ganun pa man kung ikaw nga ang Bucks ay hindi mo gugustuhin na si Giannis sa maging primary defender ni Jokic o Embiid sa isang playoff series dahil sa sugal na malagay ito sa foul trouble. At sa mga series na ito ay posibleng kailangan mo pa din ng isang Brook Lopez. Kaya naman sa palagay ko nga ang best decision dito para sa Bucks kung gusto nilang bumilis ang kanilang lineup ay ilipat lamang si Giannis sa center position, maghanap ng isang versatile power forward at ilagay sa bench si Brook Lopez. Dahil kapag inalis nila si Lopez, malamang ay pagsisisiyan nila ito kapag nakaharap nila sa playoffs ang team na tulad ng Sixers o kaya naman Denver Nuggets kung umabot nga sila pareho sa NBA Finals. Mas maganda nga kung may choice ka na maglaro ng small ball lineup and traditional lineup. Dahil isang bagay na nalaman natin sa playoffs, it's a game of matchups. Tanong nyo na lang nga si Rudy Gobert na epektibo sa Denver Nuggets series at nagkalat versus Dallas Mavericks. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?